Mapagpalang gabi po sa bawat isa. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Book of Matthew chapter 6, verse 24 to 33. Say amen po pag nakita na po natin. Matthew chapter 6, verse 24 to 33. Sabay-sabay po nating basahin, malinaw at malakas. Ready now, begin. No man can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or else he will hold to the one and despise the other. Ye cannot serve God and mammon. Verse 25. Therefore I say unto you, take no thoughts for your life, what ye shall eat, or what ye shall drink, nor yet for your body, what ye shall put on. Is not the life more than meat, and the body than raiment? Behold the fall of the air, for they sow not, neither do they reap, nor gather into barns, yet your heavenly Father feedeth them. Are ye not much better than they? Which of you by taking thoughts can add 1 cubit unto his stature? And why take ye thoughts for raiment? Consider the lilies of the field, how they grow, they toil not, neither do they spin. And yet I say unto you, that even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these. Wherefore, if God so clothe the grass of the field, which today is, and tomorrow is cast into the oven, shall he not much more clothe you, O ye of a little faith? Verse 31, therefore take no thought, saying, what shall we eat, or what shall we drink, or wherewithal shall we be clothed? For after all these things do the Gentiles seek, for your heavenly Father knoweth that ye have need of all these things. But seek ye first the kingdom of God, and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ang sabi po dito sa verse 24, ano? No man can serve two master. Ano? Mahirap po na dalawa po yung pinaglilingkuran natin. Bilang isang mananampalataya, dapat ang ating pinaglilingkuran o ang ating sentro ng buhay natin is ang ating Panginoong Diyos, yung ating tagapagligtas. Ano? Kaya may katanungan, paano natin mapaglilingkuran o paano pa natin magiging priority ang ating Panginoong Jesucristo? Maraming mga bagay na umaagaw sa ating atensyon para tayo ay hindi makapaglingkod sa ating Panginoong Jesucristo. Example natin, sa mga kabataan, yung pag-aaral nila. Na babaliwala na nila yung paglilingkod nila sa Panginoon once na sila po ay merong mga priority sa buhay. Maging sa mga nagtatrabaho, nakakalimutan na nila kung ano ba yung commitment nila na binigay ng Panginoon sa kanila. Ang tanong po, ano po ba yung priority natin bilang isang mananampalataya sa harapan ng Panginoon? Ano? Sabi nga, seek the kingdom of God. Para po sa ating topic, put God first in your life. Ano? Ang first priority dapat natin bilang isang mananampalataya o Kristiyano is ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya may mga ilang katanungan po dito na ating pong aaralin about po sa prioridad ng isang mananampalataya. Sabi nga po dito, seek first God's kingdom. Ano? Ano po ba yung ating hahanapin? Ano po ba yung ating susumpungan? Ang kaharian ng Diyos, ang gawain ng Diyos. No? Bilang isang mananampalatayang niligtas ng Panginoon, tayo po ay may karapatan na paglingkuran ang ating Panginoong Kristo. No? Tayo po ay merong priority sa buhay natin. Di ba bilang isang normal na tao, meron tayong prioridad sa buhay, di ba? Ano po yung priority ng isang anak? Makapag-aral, makapagtapos, mabigyan ng magandang buhay ang kanyang pamilya. Ano po ang prioridad ng isang magulang? Kapag-aral niya rin yung kanyang mga anak at higit sa lahat, maging matagumpay ito para sa dulo, matulungan niya rin ang kanyang mga anak. Panguna po, ito po yung context po ng verse na nakikita natin sa Sermon of the Mount in Matthew chapter 5, verse 7. Jesus teaching about priorities in life. Ayan, dito po ina-explain po ni Matthew kung ano po ba yung mga priority ng bawat isang mananampalataya. Pangalawa po, paano po ba natin i-analyze po ito? But seek ye first His kingdom. Pinaka-ina-emphasize po dito sa book na to, o sa chapter 6 po na to, ito po yung tinatawag na priority. Ano? Bilang isang Kristiyano, dapat meron tayong priority. Ano po ang priority natin? To glorify Him, to honor Him, and to praise Him. Ano?
Yan po ang ating buhay bilang isang Kristiyano. Umiikot po yung ating buhay para po paglingkuran ang ating Panginoong Kristo. Sabi nga, putting God's kingdom first, seeking implies earnest pursuit or dedication. Paano ba natin madededicate yung buhay natin sa harapan ng Panginoong Kristo? Paano ba natin maibibigay yung buhay natin 100% sa ating Panginoong Kristo? Dapat yung mindset natin bilang isang Kristiyano, yung priority natin bilang isang mananampalataya is nakasentro lang sa ating Panginoong Kristo. Pangalawa, hindi lang po, but seek ye first the kingdom. Pangalawa, and His righteousness, not just seeking the benefits. Di ba? Sumusunod lang tayo dahil kailangan, sumusunod lang tayo dahil andyan yung Diyos na nag-provide sa atin. Dapat mas lalo tayong lumalim, mas maunawaan natin, bakit ba tayo sumusunod sa Panginoon? Bakit ba tayo naglilingkod sa Panginoon at bakit natin hinahanap ang kaharian ng ating Panginoong Kristo? Panguna, to glorify Him. Pangalawa po, mamuhay po tayo na may tinatawag na katuwiran sa harapan ng Panginoon. Sabi nga, and His righteousness. Nagsusumikap po ba tayo na namumuhay na may katuwiran sa harapan ng Panginoon? Napakahirap naman po siguro tayo po ay naglilingkod sa Panginoon o tayo po ay nagkukumit sa Panginoon pero meron tayong tinatawag na hidden sin o tinatagong kasalanan. Mahirap po na maglingkod sa Panginoon once na meron pong distraction sa buhay natin bilang isang Kristiyano. Maraming mga umahadlang, maraming mga distraction sa buhay natin kung bakit ba hindi tayo nakakapaglingkod ng maayos sa harapan ng Panginoon. Sabi nga po, and His righteousness, not just seeking the benefits, but aligning with God's standard of righteousness. Ano po ba yung standard ng Panginoon sa ating buhay? Ito po yung tinatawag na sanctification. Mamuhay po tayo na tinatawag na may kabanalan sa harapan ng Panginoon. Halos lahat po, tayo po ay nag-i-strive po, nagsusumikap na mamuhay po na may kabanalan sa Panginoon. Kahit na po tayo ay disqualified, kahit na po tayo nagkakasala, pero andyan po ang Panginoon natin. Itinatama niya tayo, ina-align niya tayo kung paano po ba maglingkod na nakasentro sa ating Panginoong Kristo. Sabi nga, God's standard of righteousness o signifies moral and spiritual integrity. Dapat bilang isang mananampalataya, meron tayong tinatawag na spiritual integrity. Paninindigan. Maraming mga tukso, maraming mga pagsubok, maraming mga trials na kinakaharap ang bawat mga mananampalataya, mga Kristiyano. Pero andun po ba yung pananampalataya natin na manindigan tayo sa hinaharap nating pananampalataya sa Panginoong Kristo? Hindi po tayo naaakay, hindi tayo nadadala ng mga trials sa buhay natin. Ano pa rin yung paninindigan natin at pinaglalaban po natin kung ano po ba yung tinuturo ng ating Panginoong Kristo. Panguna po, nakita natin dito yung pinaka-context po ng Book of Matthew, chapter 6, o yung Sermon of the Mount. Pangalawa, yung analyzation po ng verse sa 33, verse 33. Pangatlo po, yung promise attached, Sabi nga, and all these things will be given to you as well. Ano po yung una? Assurance of God's provision for needs. Makikita natin yan kung tayo po ay nagtatapat sa Panginoon, makikita po natin yan, makakamtan po natin yan kung ang ating paglilingkod sa Panginoon is maayos. Makakamtan po natin yan kung tayo po ay nagtatapat sa paglilingkod natin sa Panginoon. Mahirap naman po siguro na kine-claim po natin yung verse na, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, o yung kinukuha lang natin yung verse na, and all these things shall be added unto you. Pero, kamusta kaya yung paglilingkod natin? Kamusta kaya yung buhay natin bilang isang mananampalataya? Lumalago ba tayo? Lumalaganap po ba? O binabahagi po ba natin yung gospel? Mahirap po i-quote yung verse na to kung hindi naman natin pinapamuhay yung verse na ito, Huwag nating i-claim yung idaragdag ng Panginoon yung lahat ng bagay kung ang ating buhay naman, hindi tayo nagiging tapat sa ating Panginoong Kristo o Kristo. Pangalawa, conditional promise. Ano po yon? Prioritize God's kingdom and His righteousness and blessings
will follow. Amen ba? Na-experience po ba natin yon? Once na tayo po ay nakasumpong, hinanap natin yung kaharian ng Diyos, hinanap natin yung gawain ng Panginoon, hinanap natin kung sino po ba yung ating dapat bahagian pa ng salita ng Panginoon. At ang ating biyaya, yung blessing ng Panginoon, lumalagpas pa sa atin. Kasi nakikita ng Panginoon yung pagtatapat natin. Nakikita ng Panginoon kung gaano tayo kaseryoso sa gawain ng ating Panginoong Kristo. And number 4, hindi lang po nakita natin dito yung promise ng Panginoon. Number 4, application to daily life. Paano ba natin maia-apply yung sinasabing, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Number 1, prioritizing God in decision making. Ayan, every time na tayo po ay meron tinatawag na decision, dapat tayo ay lumalapit muna sa Panginoon. Nagkukonsult tayo sa Panginoon kung ano po ba ang dapat nating gawin o ano po ba yan dapat nating gawin na kalooban ng Panginoon. Sabi, consult our decision making. Mahirap lang po siguro tayo po ay susugod agad, maging sa mga sundalo, di ba? Meron po tinatawag na training yan. May mabigat na training bago tayo makisabak sa digmaan. Ganon din po tayo bilang isang mananampalataya. Hindi mo po pwedeng sugod lang naman tayo ng sugod kung wala tayong mga pinag-aaralan. Dapat aralin po muna natin kung mag-consult tayo sa Panginoon kung ano po ba yung dapat nating gawin. Pangalawa, hindi lamang prioritizing God in decision making, seeking to live according to God's principle. Ayan, ito po yung tinatawag na application to daily life. Ayan po yung inuutos ng ating Panginoong Kristo. Panguna, prioritizing God. Pangalawa, seeking to live according to God's principle. And last, trusting in God's provision and timing. Huwag tayo magmadali. Huwag natin kunin agad yung biyaya ng Panginoon. It's a process po yan, Ang biyaya ng Panginoon, ang blessing ng Panginoon, nandyan na yan. Ano po ang ginagawa sa atin? Dapat mai-practice natin yung pagtitiwala natin sa Panginoon. Kasi alam na ng Panginoon yung kung ano pangangailangan natin. Alam na ng Panginoon kung ano po ay solusyon sa ating mga problema o trials. Ano lang ang kailangan natin gawin? Manampalataya tayo, magtiwala tayo sa Panginoon na andyan siya, na kaya nang tumugon sa ating mga kinakailangan. Sabi nga, encouragement to seek God first. Sabi po ni Matthew dito, i-encourage po ang bawat isa, bawat mananampalataya, na tayo po ay hanapin, sumpungan natin kung ano po ba yung kalooban ng Panginoon. Pakiisa tayo kung ano po ba yung gawain ng Panginoon, kung ano po ba yung pinagkatiwala ng Panginoon sa atin. Sabi nga, encouragement to seek God first in all aspect. Huwag tayong mamili kung ano po ba yung mga binigay sa ating mga ministeryo ng Panginoon. Mamimili tayo dahil madali yan, mamimili tayo dahil nandiyan ka. Dapat po kung ano po yung dapat kalooban ng Panginoon, sundin natin. Huwag na tayong magdalawang isip pa na sundin o sumunod sa ating Panginoong Jesucristo. Sabi nga, in all aspect of life, pangatlo, promise of provision and blessing when God is our priority. Sabi nga natin kanina, huwag nating i-claim yung blessing kung hindi ka magtatapot sa Panginoon. Huwag nating i-claim yung blessing ng Panginoon kung hindi naman tayo sumusunod sa Panginoon. Dapat mamuhay muna tayo na naayos sa kalooban ng Panginoon. Mamuhay tayo ng may kabanalan sa harapan ng Panginoon. Sabi nga po, the priority of a Christian life is center of following Christ. Ano po ang sentro ng buhay natin? Tayo po ay sumunod sa ating Panginoong Kristo. Maglingkod sa Panginoong Kristo. Ibahagi kung ano po ba'y kabutihan na nakamtan natin sa ating Panginoong Kristo. Kaya sabi nga po sa Matthew 6:33, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be given, to us, para sa ating lahat, para sa mga mananampalataya, para sa nakakilala sa ating Panginoong Jesucristo. Sabi nga, a call to prioritize God's will and righteousness unto the Lord. Dapat doon po umiikot yung buhay natin. Hanapin, paglingkuran, higit sa lahat, mabuhay tayo sa ating Panginoon
sa Kristo. Balik po tayo sa verse 24. Sabi nga, no man can serve two master. Dapat meron tayong prioritize sa buhay natin. No? Tatakal na po natin yung verse 33. Balik po tayo dito sa verse 24. Ang huli po pala yan. Yan. No man can serve two master. For either he will hate the one, and love the other, or else he will hold to the one and despise the other. He cannot serve God and Mammon. Malinaw po na sinasabi po dito na dapat po, huwag po tayo maglingkod sa dalawa na ating Diyos. Ano po ba yung Diyos na tinutukoy dito? Yung Diyos na ating naglikha sa atin, yung Diyos na nagligtas sa atin. Pangalawa, ito po yung mga bagay na umaagaw sa atin para po tayo ay maglingkod. Example natin, yung ating possession, yung ating family, yung ating mga trabaho, Maraming mga umaagaw sa atensyon natin para tayo ay maglingkod sa Panginoon. Kamusta po kaya yung ating paglilingkod sa ating Panginoon sa Kristo? Verse 25, therefore I say unto you, take no thoughts for your life. Huwag kang mag-alala. What ye shall eat. Kasalanan po ang pag-worry po. Kasi dito po natin makikita na tayo po ay wala pong tiwala sa ating Panginoon na ipoprovide niya po yung pangailangan natin. Dapat i-claim natin kung ano po ba yung pinangako ng Panginoon. Kaya dito po diniscuss po kung ano po ba yung sinasabi dito. Sabi, what ye shall eat or what ye shall drink, nor yet for your body. What ye shall put on, is not the life more than meat, and the body than raiment. Behold, the fowl of the air. Yan yung mga ibon sa himpapawid. For they sow not, neither do they reap. Hindi lang po yan naghahanap buhay, hindi lang po yan nag-aano ng mga bagay na pero pinuprovide ng Panginoon yung kanilang mga pagkain, kanilang mga pangangailangan. Sabi po, nor gather into barns, yet your heavenly Father feedeth them. Makikita natin yung provision ng Panginoon sa ibon pa lamang. Are ye not much better than they? Verse 27. Which of you by taking thought can add 1 cubit unto his stature? And why take your thoughts for raiment? Consider the lilies of the field. Ayan, i-observe natin yung mga water lily. Bakit po kaya lumalago sila? Bakit yumayabong yung kanila at magbubulaklak pa? How they grow. They toil not, neither do they spin. Verse 29. And yet I say unto you, that even Solomon, sino po ba si Solomon? Anak po ni David, and siya po ay binigyan ng Panginoon ng wisdom. In all his glory, was not arrayed like one of these. Wherefore, if God so clothe the grass of the field, which today is, and tomorrow is cast into the oven, shall he not much more clothe you, O ye of little faith? Huwag nawa na makitaan tayo ng maliit na pananampalataya sa Panginoon. Bilang isang Kristiyano, iniligtas na nga tayo ng Panginoon sa kapahamakan. How much more sa ating mga pangailangan pa sa pang-araw-araw. Kaya dapat yung ating pananampalataya, lakihan natin. Yung pananampalataya natin na mas lalo tayong magtiwala sa ating Panginoong Jesucristo. Verse 31. Therefore, take no thought saying, what shall we eat or what shall we drink? Huwag nating alalahanin kung ano po ba'y kakainin natin, ano po ba'y iinumin natin, or wherewithal shall we be clothed o isusuot natin. Verse 33 o 32. For after all these things do the Gentiles seek, for your heavenly Father knoweth. Ayan, take note the word knoweth. Na ang Panginoon natin is all-knowing. Alam niya kung ano po ba yung ating mga pangailangan. Alam ng Panginoon kung ano po ba yung mga solusyon na dapat ibigay sa atin. That ye have need of all these things. Last verse po. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. And i-claim po natin yung verse na all these things kung tayo po ay nagtatapat sa Panginoon. Sabi nga po sa praise na added unto you. It an interesting one. It's actually, makikita po natin dito kung paano ba natin to makiklaim. Sabi nga, that is what Jesus saying.
focus on me. Ano? Mag-focus tayo sa Panginoon kung ano po ba yung inuutos sa atin ng Panginoon. Kung ano po ba yung dapat nating gawin na kalooban ng Panginoon. Pangalawa, focus on my kingdom. Don't serve the gods on small g, gods of material prosperity and success that everyone else is spending your time sa lahat ng bagay na walang kwenta. Dapat mag-spend tayo ng oras, magbigay tayo ng laan ng oras sa paglilingkod sa Panginoon, magbigay tayo ng oras kung paano ba tayo lalago sa harapan ng Panginoon. Kung paano ba tayo maki-involve sa gawain ng Panginoong Jesucristo. Sabi nga dito, seek Him instead, and if you will, you may be surprised at how much He throw into the bargain. Even the material things, when you commit, seek Him first. Sabi nga, seek Him first, the King of God. Dapat ang Panginoon, dapat natin ang priority natin sa buhay. Wala na pong iba, at wala na po tayong dapat ibang paglingkuran, kundi ang Panginoong Jesucristo. God bless po sa bawat isa.